Hi, hello. Ha, ilang tulog na lang. Hearing na uli ng impeachment. Pagkatapos, ganun din kay Rodrigo Duterte. No? Hindi magkaintindihan yung mga alagad di Kalanchaw sa pagbanat kay Madriaga. Alam niyo mga kapatid, ako ay napanood ko ng buo ang lahat ng salaysay ni Madriaga, no? Doon sa investigasyon ng taga-House of Representative. So, sa mga sinasabi ng mga DDS, talagang kinalaban nila ng gusto ngayon si Madriaga. Oy, tanong ko naman sa inyo mga DDS, nung panahon ba na si Madriaga ay tauhan pa ni Duterte at hindi pa nakukulong, gaano nyo kamahal si Madriaga? Nung nagtatag si Madriaga ng ISIP group, ha? Inday Sara is my president, sabi nga sa ISIP. Yan ang ibig sabihin po ng ISIP na itinatag ni Madriaga. Siya ang founder nito at nagtatag siya ng mga opisyales. Ano ang pakiramdam nyo mga member ng ISIP? Anong pakiramdam nyo mga DDS nung si Madriaga ay kasalukuyan nyo pang kasamahan at hindi pa siya hinanapan ng butas para makulong at hindi makapagsalita sa kanyang mga nalalaman? Palagay ko, mahal na mahal nyo si Madriaga ng mga time na yon, ano? Pero ngayon, kinakalaban nyo ng gusto. Bakit? Nasagasaan ba ang inyong mga katangahan at kabobohan? Si Madriaga ay isang masasabi ko na nagbalik loob para sa bayan, para sa kapwa Pilipino at para sa Diyos. Oo, tama. Ang isang tao naman kasi ay nagagamit talaga kung wala pang ganong naiintindihan sa kalakaran ng mga manggagamit, no? Pero sabi ko nga, ang lumakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Yan ang nangyari kay Madriaga. Sunod lang siya ng sunod sa mga Duterte, pero dumating yung oras na hindi na siya kailangan. Hayan ang ginawa sa kanya. Then, nung siya ay bumawi, lahat kanya nang ibinulgar. Kung ano man yung mga meron si Madriaga ngayon, hindi niya yan ninakaw. Ninakaw yan ng kanyang amo na mga Duterte. At dahil sa kanyang pagiging masunurin, tinapunan lang siya ng barya-barya kumpara sa mga nanakaw na milyones at bilyones ng mag-aamang Duterte. Kung si Madriaga man ngayon ay nagbulgar ng kabahuan ng mga Duterte, para sa mamayang Pilipino, katanggap-tanggap ang kanyang mga statement. Totoo naman eh. Hindi kayo magpipiglasan ngayon, hindi kayo magpapalagan ngayon kung walang katotohanan ng mga sinabi ni Madriaga. Lahat ay may katotohanan. Kung kaya kayo na mga nabulgar ay tila baga mga putakte o mga pukyutan na napausukan, kaya nagliparan. O pati yung mga lugar kung saan dinalang pera, kung saan inihatid ang pera, pumapalag na rin ngayon yung may-ari ng restaurant. Bakit? Takot na takot kayo na madamay. Gayong ginawa nyo naman ang mga katarantaduhang yan. Kung kayo ba'y walang interes sa kwarta, at anggap ba kayo ng mga ganyang pakana? Hindi. Kung kayo'y nag-iisip, bakit? Saan galing ang perang ito at napakarami? Bakit dito dinala? Bakit? Hindi mo ba iniisip na darating talaga ang panahon na kayo ay damay-damay? Bago sana kayo tumanggap o gumawa ng isang hakbang, pag-isipan yung mabuti.
dahil walang katarantaduhan na hindi mabubunyag. Walang kasamaan na hindi lilitaw. Walang baho na hindi sisingaw. Andaan nyo yan. No? Kaya nakakahiya kayo. Obvious na obvious kayo. Nagpapalagang kayo. Si Martires palag. Sino pa itong isa? Palag pa rin. Ano? Kesyo walang bearing ang mga sinabi at wala raw kwenta si Madriaga bilang witness. Wow! Kayo ang mga walang kwenta. Alam nyo bakit? Kayo talaga ay dapat mabansagang mga bobo at tanga. Bakit? Sapagkat sa akala nyo siguro, si Duterte ay Diyos na. Sinamban nyo at pinagkatiwalaan nyo na hindi kayo madadamay once na mabulgar ang lahat ng katarantadon. Tandaan nyo, ang lahat ay may katapusan. Lahat may katapusan. Lahat. Ang paghahari-harian ninyo. Ang paghahari-harian mga Duterte. Kung ang matandang Marcos nga, 20 years na naglingkod. 20 years. 20 years na lumalagapak ang paglilingkod ni Apo Lakay sa bansang Pilipinas. Walang vice president. Lahat siya. Siya lahat ang may hawak. Pero sa puntong tila siya ay isa na talagang matagumpay sa kanyang pag-upo dahil tumagal siya ng ganun katagal. Natapos din, di ba? Nawala din, di ba? At pati buhay nga ni Apo Lakay ay natapos din. Pero, natapos man yun, sigurado na merong pagsisising ginawa at paghingi ng tawad sa poong may kapal. Pero, si Duterte, ilan taon na, malapit nang magdalawang taon si Duterte doon sa dahig. Wala tayong naririnig na pagsisisi at paghingi ng tawad sa mga pinagpapatay ng mga mamamayang Pilipino. Kahit doon na lang sa mga biktima, sana humingi sila ng tawad. Kahit sa pamamagitan na lang ng mga anak. Maanong sabihin ng mga anak, patawarin nyo na po ang tatay namin. Diba? Wala. At dinagdagan pa nila ang kahunghangan ng ama. Kung kaya, sabi nga natin, ang lahat ay natatapos at ang lahat ng pagkakasala ay meron ding hatol. Hayan na. Sunod-sunod na. Pati yung mga vlogger ng DDS. Damay-damay na kayo. Hindi ba't karma na yan sa inyo? Wala na. Hindi na namimili ang Panginoon basta't DDS. Binibigyan na ng leksyon. Kasi sobra na ang kasamaan nyo. Leader ninyo, si Rodrigo Duterte, ate at kuya nyo, si Paulo Sebastian at Sara Duterte, ang mga abogado at mga politikong hawak ng mga Duterte, ang mga ahensyang hawak ng mga Duterte, ang mga vlogger ng mga Duterte, at ang mga asong tagasunod ng mga Duterte. Binibigyan na kayo ng paramdam. Pinatitikim na kayo pa isa-isa. Di nyo pa rin yan nakikita, mga DDS. Sanay na sanay kayong mambalahura. Sanay na sanay kayong magsalita ng may ataul ka na, may St. Peter ka na, mamamatay ka na. Hindi nyo ba nakikita? Kung ano ang napapala
ng inyong mga iniidolo, ng inyong mga tinatangkilik, ng inyong mga sinusunod. Hindi nyo nakikita? Kaliwat kanan, harap likod na problema na ang dumadapo sa inyong mga Dutertards. Kaya, kung si Madriaga man ay nagsabi ng katotohanan, hindi na siya madadamay sa mga ganyang pangyayari sa mga DDS, sa mga Duterte, sa mga Alipores, sa mga kaalyado nila sa politika. Kaya kahit anong gawin yung pambabalahura, pagmumura, paninisi, paninira kay Madriaga, para din yan kami na sinisira ninyo. Para din yan kami na sinasabihan yung mamatay na, no? Na sinasabihan yung kung ano-ano, ni bayaran, ganito, ganoon, sa inyo lahat tumatama. Sa inyo lahat. Kaya ako, saludo ako kay Madriaga. Pagpatuloy mo lang, Ramil. Pagpatuloy mo lang. Laban mo, laban ng bayan. Ikaw ay nakaranas mismo sa katarantaduhan ng mga Duterte. Kaya, tama lang. Kahit ako, kung ako, si Madriaga, lahat, ultimo ihi, ultimo dumi ng kuko ng mga Duterte niyan, ibubulgar ko. Walang sasayanging sandali. Lahat, ibubuking ko para maparusahan. At kung ako man ang katulad ni Madriaga na ipinakulong ng walang kasiguruhang pagkakasala, magsama-sama na lang kami. Ganon dapat, Ramil. Ganon. Paninindigan at prinsipyo ang pairalin mo. Hindi mo kasalanan na ikaw ay magkaganyan dahil niloko ka, ginamit ka, tinaraydor ka, at dahil sa iyong katayuan sa buhay, sinilaw ka, ginamit ang iyong dunong, ginamit ang iyong pinag-aralan, ginamit ang iyong kaalaman, at sa halaga na ngayon ay kinaiinggitan sa iyo ng mga Dutertards, kulang pa yang kabayaran sa perwisyong ginawa nila sa iyo. Yan lang ha, Ramil. Tuloy mo lang ang laban. Narito lang ang bayan. Handa kang suportahan. Salamat.